Hello guys, good day and welcome to RK News. I'm Marketing Chojo. Today we're here again in Congressional Town Center, Tower 2. So mag-update ulit tayo sa development ng project na to. So this will be the part 8 of the development or yung videos na i-update ko for today, May 31, 2025. So iikot tayo mula dito sa ground floor, sa lobby, sa function area natin, sa swimming pool, and also lilibutin natin yung mga finish na mga unit natin ng every bedroom sa studio type, so 1 bedroom sa 2 bedroom units natin para makita nyo yung development ng project na to today, May 31, 2025. Now, as you can see in the background, this is the facade of our structure and papasok tayo dun sa lobby and going to the upper floor para makita natin yung mga development na natapos na natin dito sa project na ito. Hello guys, welcome to RK News. Now on the other angle, ito yung facade ng ating structure. So tapos na yung exterior part or area ng ating structure. So as you can see, meron na rin tayong cladding ng ating aluminum composite panel, and above meron na rin tayong balcony railing na clear glass. So yan yung area, or the second floor is the area for our commercial area and also the ground floor. Then from 3rd hanggang doon sa 8th floor level natin will be our parking area, and also above yun yung ating function area, yung may mga malalaking glass. And doon sa upper floor, yun yung mga residential areas natin. So these are all the development in the facade of our structure. So yan na. Ito na yung labas or yung open court or yung area natin na plaza dito sa labas ng ating structure. So okay tayo doon sa itaas. And tingnan natin development ng project na to. Alright guys, so pasok tayo ngayon dito sa main entrance ng ating lobby. So here, ito yung portal ng ating entrance lobby. So meron siyang portal na made up of granite stone na brown. So yan, yung Emperador brown na description ng ating granite. So over here, meron din siyang glass door na swing type. So dalawa siya. So we have here, then another one here. So malaki yung opening ng ating door. Now, nandito na tayo ngayon sa ating lobby. Dito sa likod ko, ito yung ating lounge area. Ito naman, sa likod ko, ito yung ating information area. So ito yung design ng ating lounge area. So you can see the combination of our laminates and sintered stone dito sa ating wall. Also here in our ceiling. So yung area na yan, meron tayong cove lighting or cove ceiling. Now over here, ito ngayon yung design naman dito sa ating information lobby. So meron tayong drop light. And also, as you notice here, may mga groove tayo na nilagay dito sa ating kisame. So yan yung design dito sa ating lobby or lounge area. Welcome home to Congressional Town Center. Now, this is the ambience during the night. When you enter the lobby, you can see the mood lighting and relaxing lighting in the ceiling and the cove lighting, and also the lounge area where you can sit and relax. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa 9th floor level dito sa ating swimming pool area. So napakalakas ng hangin dito. Yan, kaya lipat-lipat na naman yung ating buhok. So over here, ito yung background natin ngayon. So ito yung overall development natin dito sa swimming pool area. So dito, yung swimming pool, tinanggalan na natin siya ng water, no? So dati may water pa siya, no? Yung dating water na tubig ulan. But now, tinanggal natin siya para mag-grout yung mga mosaic tiles natin dito. So next step natin yan, pag nag-grout natin, lilinisin siya. Then after na malinis, maglalagay na tayo ng bago at fresh na water dito sa ating swimming pool. Now, over here, ito ngayon yung itsura ng ating swimming pool area dahil wala na siyang water. So
Later on, magki-cleaning na tayo dyan pag natapos na yung ating grouting. So ito yung ating left side ng ating structure. Naulakad tayo dito. So kumpleto na rin siya, pati yung ating overflow tray na cover. As you can see, ang ganda ng cover niya, no? It's made of granite stone na flame finish. So makapal siya. More than 1 inch yung thickness nito. So ang ganda niya, it blends dito sa ating mga tiles na ginamit na random yung layout. So over here, dito naman sa area na to, nandito yung ating kiddie pool. Now in the background is our kiddie pool. So naglagay na rin tayo dito ng ating grout para sa mga surface o dun sa grout line ng ating mga mosaic tiles, no? Then later on, lilinisin natin to, then maglalagay na tayo ng water. Now as you can see dito sa kinakatatayuan ko, so gumamit tayo ng decking dito, no? Beside the kiddie pool, gumamit tayo ng WPC or wood plastic composite para dito sa ating flooring. So combination siya ng wood plastic composite and also itong ating random layout na tiles na makikita nyo dito sa background na to. So ito yung development natin ngayon, today, May 31, 2025. So wala pang water yung ating swimming pool dahil ongoing yung cleaning natin. But later on, sa mga susunod nating video, and yun na yung ating part 9, and it will be the last video for the update for this project, the Congressional Town Center Tower 2. So ito yung ating view dito. So yan yung mga finishes nung area nung ating swimming pool. So over here yan, napakita ko na sa inyo before, yung finishes ng ating kisame, using yung PPC na in wood grain finish. Then also yung ating mga poste, using yung ating marble na tiles. So as you can see here in the background, so meron tayong 4 na poste na binalutan natin ng marble tiles. So ito naman yung background or yung view natin dito sa right side and also sa rear side ng ating structure. Now overall, ito ngayon yung itsura ngayon ng ating swimming pool. So malinis na siya at maayos na. Then later on, sa susunod nating update sa ating video, ipapakita ko na sa inyo yung malinis na tubig at maayos na area na ng ating swimming pool. Alright guys, so ito yung development natin dito sa area ng swimming pool. Now subukan naman natin pumunta dun sa other area para makita nyo naman yung other development ng project ito. Let's go! So dito sa area na to, may freedom na tayo na wala nang hard hat, no? Dahil wala naman magpapol na dito sa area na to unless kayo ay mapol. Joke. So ito namang area na to ay safe na siya dahil kumpleto na yung ating mga glass and also mga balcony railing dito sa area na to, at wala na rin tayong ginagawa sa area na to. Wala na akong o hindi na ako nagsuot ng hard hat. Ito pa rin yung ating mga random tiles na kinabit natin dito along the walkway. So ito naman yung cladding natin dito sa ating wall using yung ating marble tiles, then also our ceiling using our PVC ceiling. So ito naman yung angle natin dito sa area na to. So baba tayo since walang tubig. So ito yung itsura niya. So meron tayong underwater lighting doon sa ating swimming pool area. Ito naman yung ating steps or yung ating stair going up doon sa walkway. So you will notice combination siya ng mosaic tiles and also yung flame finish na granite stone natin, no? Gamit tayo ng flame finish na surface ng ating granite para hindi siya slippery or madulas yung surface na apakan natin. Naman yung other angle dito sa side na to para sa development ng ating swimming pool area. Alright guys, so we're here at the 32nd floor dito sa ating hallway area. Now, nandito tayo ngayon para ipakita ko sa inyo yung mga finishes ng ating mga units. So starting from the studio type unit, 1-bedroom unit, hanggang dun sa ating 2-bedroom unit. So ikutin natin siya at para makita natin yung development ngayong araw na to, May 31, 2025. Let's go! Now we're here at the 32nd floor hallway area. Now you can see, kompleto na yung ating lighting fixture. So meron na rin tayong power dito.
Ito yung actual condition ng ating kisame. Now, ito naman yung actual condition ng ating floor tile. So, malinis na siya at maayos na siya. Then also, yung ating finishes ng ating mga hallway na wall. Kompleto na rin yung ating top coat ng ating pintura. Now, let's go inside dito sa ating studio unit. Now, going inside the studio unit, yung pinaka-width ng ating door is 90 cm or 0.90 meters. And yung height naman niya is 2.10 meters. Now, ito yung finishes ng ating door. So, meron tayong unit number, meron din tayong peephole dito. Now, ito naman yung lever type na lock set natin dito. Now, going inside, in my right, dito sa area na to, itong ating countertop na synthetic stone, dito nyo ilalagay yung inyong cooktop or yung induction cooker. Now, above, meron tayo dito lalagyan ng ating rain chute. So, yung width ng ating rain chute dito or yung opening ng rain chute natin dito is 65 centimeters. So, pag bumili kayo ng inyong rain chute, so yun ang reference nyo. This will be 65 centimeter na length na space para dun sa provision ng ating rain chute. Now, above, yun naman yung tapping point ng ating rain chute. Para pag inoperate natin yung rain chute natin, dyan mag-exhaust out yung mga usok ng niluluto natin. So, nandito rin yung power outlet. So, dyan yung isasaksak yung inyong rain chute. Now, below, meron naman tayong GFCI dito na outlet para dun sa mga other appliances na isasaksak yun dito. Now, here, ito yung ating basin dito sa ating kitchen area. So, meron na rin siyang water. So, malakas yung pressure ng tubig niya. So, ganyan yung pressure ng water niya. Now, here about, ito naman yung ating hanging cabinet. On this area, dito naman ninyo ilalagay yung inyong refrigerator. So may height siya from the finished floor na tiles hanggang dito. Meron siyang 1.70 meter na height. Now ito namang width or slat na paglalagyan natin ng ating refrigerator is 72 centimeters. So yan magiging provision natin para dun sa ating refrigerator. Para pag nag-purchase kayo, magkasya dito sa provision or slat ng ating refrigerator. So, meron tayong mga hanging cabinet. So, yan. When you open it, so, ma-organize nyo yung mga kitchen utensils ninyo dito sa area na to. Yan, kompleto na siya. Now, below, nandito naman yung provision natin or lalagyan ng ating washing machine. So, meron tayong water line. Dyan yung isasaksak yung inyong hose para dun sa inyong washing machine. Then, power provision here. Then above, nandito yung ating panel board or para doon sa circuit breaker natin. So when you operate the lighting or the power, so yan yung pinaka-main power ninyo para sa power and lighting. Alright? Now here, dito naman tayo sa ating lavatory area. On the center, nandito yung ating basin para sa ating lavatory area. Now you have a big mirror in front of you dito sa center na to. So, meron tayong basin dito. So, meron rin itong water. Meron din tayong power dito. Then, we have a low cabinet dito. So, yan. Then, over here, ito naman sa right ko, nandito yung ating water closet. So, itong ating frosted glass is a tempered glass and also we have the stainless handle din dito. So malinis na siya. Ito yung ating water closet area. So meron din siyang exhaust fan dun sa itaas and also fill light. So ito yung finish nung tiles natin dito sa ating water closet. Then in my left, ito naman yung ating shower area. So you have here the shower set na in place na rin dito. Kompleto yung shower set natin. Now, ito adjustable naman to dun sa height ninyo para hindi kayo mauntog dun sa shower head. So, ito i-adjust pa natin siya. No? So, dapat at least ang height ng ating shower head mula dito sa finished floor ng ating sahig hanggang dun sa ilalim ng ating shower head ay 1.8 meters. So, meron na tayong pinlet dyan. Then, ito yung completed at malinis na area ng ating
studio type unit. Now, going here, ito naman yung area na ilalagay natin or i-organize natin yung ating bed, then also yung ating small sofa. Sa location ng ating sofa and bed, ito yung ating kisame. So meron rin tayong lighting fixture dun sa center. Ang elevation niya or height niya in reference dito sa tiles na inapakan natin hanggang dun sa kisame is 2.94 meters. So mataas siya. So enough yung space natin dito. So meron din tayong cabinet dito. Then we have the power provision for our TV dito sa area na to. Then nandyan yung mga saksakan natin. Then here meron din tayong saksakan doon. Then ito naman yung area na ilalagay natin yung ating window type na aircon. So nandito rin yung kanyang saksakan. Yung ating window type na aircon opening is 21.5. Now, yung height naman niya is 15.5 inches. So, yan yung provision natin for the opening of the window type unit. Now, dito naman sa kitchen area, mula dito sa sahig or sa finished floor na tiles, ang height naman niya hanggang dun sa lighting fixtures natin is 2.5 meters. So, mataas din siya. Kisame ng ating water closet area and shower area, ang kisame natin or height ng kisame natin is 2.35 meters. So ito ngayon yung ating studio unit. Yung ating studio unit, meron din tayong intercom. So ito nakakonect siya doon sa ating main information lobby. So pag may emergency or any concern, you may use this intercom. Alright. Punta naman tayo dun sa one bedroom unit para makita nyo naman yung status ng ating one bedroom unit. Let's go! Tayo dun sa one bedroom unit dito sa area na pupuntahan natin. So this one is the one bedroom unit. Yung merong door access dun sa ating toilet area, dun sa ating bedroom. So same thing, ang width pa rin niya is 90 centimeters, yung pinaka main entrance na main door niya, and 2.10 yung height natin. Now going in, so meron tayong pin light doon, then completed at malinis na rin yung ating sahig, and also we have the PVC baseboard dito. Now, dito sa side na to, nandito yung ating intercom. Now, over here, ito yung ating kitchen area. So, mas malaki yung kitchen area natin dito. We have the hanging cabinet and the low cabinet. So, we have here the slat for our refrigerator, then also the area for the cooktop or induction cooker. Now, above, likewise, dun sa ating studio unit, dyan nakalocate yung ating range hood. So, ang ating range hood dito, the width is same dun sa ating studio unit na 65 centimeters. So, ito yung mga hanging cabinet natin, then yung ating low cabinet. So, meron yung water yan, and malakas din yung pressure. Now, below, nandyan yung ating grease trap ito sa area na yan. So, hindi ko na-explore yung other areas niya. Mahalaga, makakita ko sa inyo yung condition ng ating mga unit. Now, over here, meron din tayong surface mounted na lighting. We have here the smoke detector, itong yellow, and also yung fire sprinkler head natin na nakalagay dyan sa surface ng ating kisame. Here, ito naman yung area ng ating dining and living area. So, mataas din yung height niya is 2.94 meters. Then also, over here, nandito yung area ng ating washing machine. So dyan siya nakalagay sa area na yan. So meron din siyang provision ng ating water line and power. Nandun sa gilid na yun. Then over here, dito yung area, another area for our panel board, and also dito yung ating microwave oven na pwede natin ilagay dito sa area na to. Then this one is the space for our sofa, then the space for our TV, then the area for our window type na air conditioning unit. So ito yung window natin dito sa one bedroom unit. Now going inside dito sa bedroom, so ito yung mga finishes ng ating floor, and finishes ng ating wall, and finishes ng ating kisame. So mataas din ang kisame natin, is 2.94 meters. So ito yung provision for our outlet para sa TV, provision para dun sa ating
window type na unit. And going inside, ito naman yung ating cabinetry. So meron tayong cabinet dito na sliding. Like this. So you can organize yung mga wardrobe niyo, mga damit dito sa area na to. Now going inside, ito naman yung area or access natin going to the toilet area. So it's a sliding door. Going inside, so malinis na rin yung area ng ating toilet. So you have here the water closet, the lavatory, and the shower enclosure. It is made up of clear tempered glass in stainless handle na nakikita nyo. So kompleto na siya, may mga shower set na rin siya, and you have here the mirror or the face mirror. Over here, ito na yung access naman niya going to the kitchen area. So you have the access here in the bedroom. Now you have access here also in the kitchen area. So ito yung area ng ating one bedroom unit. Alright, so napakita ko sa inyo yung area or development ng ating one bedroom unit. Punta naman tayo ngayon dun sa two bedroom unit. Let's go! Papasok tayo ngayon sa ating two bedroom unit. So here, ito yung main door ng ating two bedroom unit. Upon entering, nandito na agad yung ating kitchen area. So here, another slot for our refrigerator, then our basin, then also the area for our rain chutes. So itong length ng ating rain chute is 75 cm. So iba to dun sa studio type na unit and one bedroom unit. Ito mas malaki. 75 cm yung length natin dito. So pag bumili kayo ng rain chute, yan yung magiging reference nyo. Now over here, ito yung ating kitchen. Ito yung ating hanging cabinet, then ito yung ating low cabinet. Ito naman yung area natin para dito sa ating microwave oven. So nandun yung saksakan niya. Then over here, ito yung ating two bedroom unit. So on my side, nandito yung switch para dito sa ating mga lighting. Then meron din siyang intercom. Then here, you may organize your dining table and also yung inyong sofa dito sa area na to. So mataas din yung kisame natin, it's 2.94 meters. Then you have also the provision here para dito sa ating window type na aircon. So nandiyan na rin yung saksakan niya. So kompleto na at malinis itong mga walls natin dito. Now same thing here, ito pa rin yung area ng ating washing machine. So nandiyan yung saksakan and also yung water supply. Then also yung drain area natin or yung floor drain para sa ating washing machine. Then above, nandito rin another area na pwede nyo i-organize dito sa hanging cabinetry. Now, pasok tayo dito sa isang bedroom. So ito yung door ng ating bedroom. So you have here the cabinet, the right, also the provision for window type aircon. Now here you can place your bed and also ito naman yung surface o surface mounted natin na lighting dito sa bedroom na to. Then you have here the power provision para dun sa TV. You can mount your TV here on this wall. So ito yung finishes ng ating flooring and wall and also yung ceiling natin. So mataas yung kisame natin. Then you have here the curtain cove dito sa area na to. So sa slot na yan, dyan yung ilalagay yung rod ng inyong curtain para nakakonceal yung inyong mga kortina. Then going here, doon naman tayo sa bedroom 2. So same thing, ito pa rin yung door going in on the right. Nandyan yung cabinetry. So sliding cabinet. Then you have here, dito sa area na to, nandito yung bed ninyo. Meron kayong saksakan doon. Then another saksakan doon sa side na yon. Then you have here the power for the TV. Now you can mount your TV here in this wall. Now, same thing here. So, ito yung cabinet natin dito sa ating two bedroom unit. Ito yung ating lighting fixture. Ito naman yung ating smoke detector. And we have the sidewall sprinkler head dito para sa ating fire protection. So, ito yung overall finishes ng ating two bedroom unit. Now, going inside, ito yung last. Ito yung ating toilet area. So, you have here the basin, then you have the mirror,
Then you have here the water closet and the area for the shower. So kompleto na rin yung ating shower set with shower enclosure of clear tempered glass. So dito rin sa ating door, meron tayong middle glass dito na frosted glass. So kapag naka-close siya, so ganyan ang profile or itsura niya. So hindi kayo makikita dun sa loob dahil frosted glass yan. Don't worry. So ito yung floor finishes ng ating toilet, wall finishes, and also yung ating kisame. So meron din tayong exhaust fan doon sa area na yan, sa ating kisame na nakamount dyan sa ating ceiling. So ito yung overall finishes ng ating 2-bedroom unit. So yan, nakompleto na natin yung 1-bedroom, 2-bedroom, at saka yung studio unit natin. Now, ito naman yung another type or layout ng ating 1-bedroom unit. Now, on the right side, nandito yung ating basin or yung pinaka-lavatory natin. So, switch on natin yung mga ilaw. So, ito yung large mirror dito below the basin. Now, on the right side, ito naman yung ating shower area. Now, same thing, frosted glass siya, and also kompleto na rin yung ating mga tiles and lighting fixtures sa ating kisame. On my left, ito naman yung ating water closet area. So you have here the exhaust fan din. Then you have here the stainless handle para dito sa ating shower enclosure, the glass na frosted glass. Then ito naman yung finishes ng ating tiles. Then here, ito yung ating kitchen system or yung modular kitchen cabinetry natin. So nandun yung slat ng ating refrigerator, then you have the basin, you have the cooktop. Inside dito sa ating bedroom area, so sliding door yung door natin dito. Now go inside, meron tayong provision for the air conditioning unit para sa ating window type. Then here, meron tayong cabinet, then also ito yung ating area para sa ating TV. So dyan natin ma-mount yung ating TV, so meron na tayong power dito, power provision. And you have here the area for the bed. So kompleto na rin siya. Meron tayong lighting fixture, smoke detector, and also yung sprinkler head. Then also here, meron din tayong curtain comb. So yan, ito yung overall area ng ating 1-bedroom unit. Yan. Alright guys, so these are all the development today, May 31, 2025. So napakita ko sa inyo dito yung pasad ng ating structure, yung lobby, yung swimming pool area, including yung ating studio type unit, 1-bedroom unit, and 2-bedroom unit. Kasama na yung mga finishes ng ating hallway. So malinis na siya, maayos na siya, and kompleto na rin yung ating mga cabinetry dito sa ating mga bedroom units, including the lighting fixtures and also yung ating mga shower enclosure dito sa loob ng ating mga unit. So this video is the part 8 of the development of this project at Congressional Town Center Tower 2. So meron pa tayong nasusunod na update kapag kompleto na yung ating function area, including yung ating swimming pool area. So yan na yung magiging last update natin for this project. So antayin natin yan. Alright guys, so till then, I'm Architect Chocho. Joyfully sharing with you on Archinox. Thank you very much and God bless you.